Ito po ang title, The Power of a Solitary Prayer. Alam niyo mga kapatid, minsan yung prayer life natin is an index of our faith. Index or an indicator of how we perceive our necessity of God. Mas kaunti ang prayer life natin, mas meron tayong self-confidence. Ibig sabihin mga kapatid, with a meager prayer, yung kaunting panahon ng prayer natin is actually basihan na parang mas kaya natin kahit wala ang Panginoon. Naintindihan niyo ba yung point ko mga kapatid? So, minsan isinisingit na lang natin yung prayer natin kasi kung pwede lang wala na. Kung pwede lang wala na. Kasi kahit naman mag-pray o hindi, kaya ko naman eh. Di po ba? Nung panahon mga kapatid na bagong mananampalataya pa lang tayo, nanginginig tayo. Hindi natin alam kung anong gagawin natin. Hindi natin kaya mag-preach. Hindi rin natin alam kung anong mangyayari sa kinabukasan. Wala tayong alam. So, grabe yung ating spending time with prayer. Meron tayong fear and trembling. Meron tayong panginginig. And kung maaari pa, ay wag nang bumangon. Mag-pray na lang. Natatakot tayo na harapin ang umaga. Natatakot tayong harapin ang tao. Natatakot tayong harapin ang challenges sa buhay. Pero nung nagamay na natin ang mga challenges sa buhay, parang kahit konting prayer na lang. Minsan mga kapatid, just a whisper is enough for us. Sino sa inyo mga kapatid ang nabubuhay, just a whisper of prayer in a day, kaya na. And yes, we do not discredit our public prayer. Hindi po natin minamaliit yung public prayer. We should pray publicly. But my challenge today is, how is your private, solitary prayer? Do you devote your time in prayer? Do we devote our time in prayer? And what is the importance of our solitary prayer? Ano po ang importansya o kahalagahan ng solitary prayer? Ito pong si John Wesley, mga kapatid, ang bumago ng practice ng Christianity pagdating sa prayer. Siya po mga kapatid ay reformer, revivalist, na nung panahon na yun mga kapatid ay ibang-iba. Sa libro na Britain before Wesley and after Wesley, meron po mga ilang information na mababasa tayo. Wesley wore plain clothes. Hindi po siya nagdadamit ng mga mararangya o mga relihiyosong damit. He preached 40,000 sermons during his lifetime. He traveled 250,000 miles on horseback preaching. Horseback lang po ang kanyang dala-dala. He would go around the whole country. He married at 48. Nag-asawa siya nang siya 48. Nag-asawa pa. No? Worked with 15 different, nagkulang mga kapatid, languages. At age 83, he was angry because his doctor wouldn't let him preach more than 14 times a week. Nagalit siya sa kanyang doktor kasi at age 83, ayaw na siyang pangaralin ng more than 14 times a week. Bawal ka nang mag-preach ng more than 14 times a week. Sino po ba sa inyo mga kapatid ang nakakapag-preach ng 14 times a week? Baka not even once a week.
At the age of 86, sinulat niya sa kanyang journal, ang sabi niya, laziness is slowly creeping in there. Sabi niya, creeping in. There is an increasing tendency to stay in bed after 5:30 in the morning. Sabi niya, gumagana na ang katamaran ko. Meron akong tendency na gumising pagkatapos ng 5:30 in the morning. Alam niyo mga kapatid, ako kasi ay sinanay nung tatay ko na gumising ng alas 4 ng madaling araw para magbantay ng tindahan. Wala pa akong prayer life noon, pero gising na ako ng 4 o'clock. Tapos, dahil yung tatay ko yung naninigarilyo, madaling araw pa lang yung usok niya, hindi na ako makahinga. So gising na ako. Nag-aaral na ako. Ang sabi ng tatay ko, pag ikaw ay nag-aral ng alas 4 ng madaling araw, ikaw ang pinakamatalino sa buong klase. Kasi lahat sila tulog. Kaya na-establish ko yung aking study habit, hindi prayer habit na-establish ko yung aking study habit sa pamamagitan ng paggising ng maaga. So, pag gumising ako ng maaga, pasok na pasok yung mga pinag-aaralan ko sa aking isip. Pasok. Pero during that time, I don't study my Bible. I don't pray. And yet, I find it beneficial to wake up very early in the morning. Huwag kayong mag-alala, sabi ng iba. Sigurado, pag tumanda ka, aaga din ang gising mo. Ang tanong mga kapatid, maaga ka nga gumising, ano naman ang ginagawa mo? What do you do? Anong ginagawa mo? Baka Facebook lang din ang punta mo mga kapatid, sa kaaga-aga pa lang. Instead of, sometimes, narinig ko tong sermon na to mga kapatid ni David Shin, no? Sometimes, we make the righteousness by faith in Jesus as an excuse for our spiritual laziness. Pinost ko to kanina sa aking Facebook. Ang importante, si Kristo naman ay namatay para sa atin, tinakpan na niya ang ating kasalanan. So tayo ay righteous na by faith. Tayo ay matuwid na sa pamamagitan ng pananampalataya. So dahil ba matuwid na sa pananampalataya, ay hayaan na natin siya ang gumawa at huwag na tayong gagawa. Siya na ang gumising para sa atin. Pwede ba yun? Pwede bang gumising si Kristo para sa atin? Hindi. Alam niyo mga kapatid, yung lolo ko, namatay ay at age 102. Si Lolo, yung Tolentino. Anong pangalan niya? Juan Singh. Tinanong namin siya, ano ang sikreto mo, bakit ikaw ay nabuhay ng napakatagal? Sabi niya, kasi madaling araw pa lang, gising na ako, nag-aarado siya mga kapatid, alas 4 madaling araw. Kasi mainit na, pagka sumikat ng araw, mainit na. So, siguro by 7 o'clock, tapos na ang pag-aarado niya. Adi, pahinga na siya buong araw. Pahinga na siya, relax na siya. Nag-asawa siya mga kapatid ulit, at age 95 yata nag-asawa siya ulit, at ang napangasawa niya ay 83. Napakasipag mga kapatid. Napakasipag. Talagang magsasaka. Ngayon, ang sabi ni Susanna Wesley, nanay po ito ni John Wesley, dalawa po ang na-produce ng anak. At sa isang university sa Oxford, doon sila nagsimulang manalangin. They prayed and prayed and prayed. At doon nagkaroon ng outbreak ng revival. Diba? Ang sarap mga kapatid na sa Wuhan nagkaroon ng outbreak ng COVID. Okay? Pero sa Oxford University, doon sa kwarto, sa Oxford, doon nag-aral si Charles at saka si John Wesley. Doon sila nanalangin at doon nag-start na manalangin si John Wesley para sa revival ng buong Great Britain. Ang sabi ng nanay niya, tanong kapatid ang prinsipyo ng nanay nila, whatever weakens your reason, anuman ang nagpapahina ng iyong rason, impairs the tenderness of your conscience. Yung, di ba ang conscience natin mga kapatid ay tender, banayad, at
madaling makonsensya. Di ba ganun tayo? Madali tayo makonsensya. Pero ano man ang nagpapatigas ng iyong konsensya? Ano ba nagpapatigas ng iyong konsensya? Pag alam mong mali, pero ginawa mo pa rin, titigas na yung konsensya mo. Tama, mali? Pero pag alam mong mali, tapos nag-back out ka, lalong lumalakas ang iyong konsensya. Obscures the sense of God. Ano man ang nagpapalabo sa iyong paningin tungkol sa Diyos. Whether it is by social media, or whether it is pornography, or whether it is pleasure, or whether it may be substances, or wrong relationship. If it obscures your sense of God, takes off your relish for spiritual things. Yung bang nawawalan ka na ng gana sa spiritual na mga bagay. Yung kaya mo nang mag-sustain ng kahit wala yung mga spiritual bagay. Yung music mo, mga kapatid, na nagbibigay sa iyo ng lakas ay hindi na tungkol sa Panginoon. Yung kasiyahan mo ay hindi na tungkol sa Biblia, hindi na tungkol sa banal na spirito, hindi na tungkol sa langit. Kung ang kasiyahan mo, mga kapatid, ang panlasa mo ay galing na sa mundo, whatever increases the authority of the body over the mind, anuman, mga kapatid, na nagpapalakas sa kapangyarihan ng iyong katawan laban sa iyong isip, mas malakas nang umatak yung kung ano ang gusto ng katawan ko, kahit sabihin ng isip ko mali, yun ang gagawin ko. That thing, ang bagay na yan, ay isang kasalanan, is sin. However innocent it may seem in itself. Kahit na sa tingin, mga kapatid, ay hindi naman mali, wala namang masama. Yun yung term natin. Wala naman sigurong masama kung manood tayo ng konting ganito, o kaya magsini tayo. Wala naman sigurong masama kung sumipsip tayo ng konting ganito. Pero mga kapatid, kung mas malakas na yung katawan mo kaysa sa isip mo, it is sin in itself. Ito po ay kasalanan. Ano ibig sabihin ng kasalanan, mga kapatid? Ang kasalanan ay yung hindi mo ma-hit yung target. Hindi mo magawa yung purpose na gusto nang gawin ng Panginoon. Hindi mo ma-acquire yung character na gusto ng Panginoon. Ang sabi ng Romans chapter 3 verse 23, all have sinned. Ano ibig sabihin ng all have sinned? What is sin? To fall from the glory of God. What is the glory of God? The character of God. Kapag ka hindi na makita yung character ng Diyos sa'yo, kahit na walang masama sa ginagawa mo, wala namang masama sa ginagawa ko, pero hindi na makita yung character ng Diyos sa'yo, it is sin in itself because it does not fulfill the purpose by which God has created you. Wala namang masama kung nakaupo ka lang. Di ba? Walang masama. Pero nakita nyo bang si Kristo ay nakaupo lang pag araw ng Sabado? Nakaupo lang ba si Kristo, mga kapatid? Nangingilin lang ng araw ng Sabat? O He goes out, mga kapatid, of the people and reach out to the community even on Sabbath. So mga kapatid, hindi ang Kristyanismo ay hindi pag-iwas o pag-avoid ng kasalanan, kundi pagsusumikap na maabot ang kalwalhatian ng Panginoon sa araw-araw, sa oras-oras, sa linggo-linggo, sa minum-minuto ng ating buhay. Inactivity so that we would not sin, is sin in itself. Ang kawalang ginagawa ay hindi ibig sabihin pag-iwas sa kasalanan, kundi kasalanan mismo dahil sabi ng Panginoon, kahit araw ng Sabat, gumagawa ako para sa kalwalhatian ng Panginoon. Amen? We do not just go to church to be blessed. We go to church to be a blessing. And yet, kung wala tayong sasabihin, wala tayong gagawin, wala tayong kikilusin, hindi pa rin natin marating yung kalwalhatian ng Diyos. Bakit? Dahil nangunguna yung hiya ng ating isip, pagod ng ating katawan. Kailangan manguna yung ating isip kaysa sa katawan natin. Pag alam nyong tama ang isang bagay, kahit nakakapagod, gawin ninyo. Bakit?
Parang isip ninyo, naalala ko mga kapatid, lagi akong antukin. Pero ewan ko kung for whatever reason, may nagturo sa akin, pag inaantok ka, ibuka mo yung mga mata mo hanggang lumuha ka, tinan mo, gising ka. Yun nga ang ginagawa ko. Ang kaso mo mga kapatid, nakasanayan ko na siya na hindi ko na kailangan lumuha. Paggising ko o kaya nagising ako na alas 4, gising na ako, tapos ang laging nauuna kong iniisip, nakikipag-usap ang Diyos. Gusto ng Panginoon makipag-usap sa iyo. Yung kagad ang natural response ko, kahit alas 2 pa yan o alas 3 pa yan. Dati gumigising lang ako dahil naiihi ako. Pero ngayon, talagang ginigising talaga ako ng Panginoon para lumuhod at makipagniig sa Kanya. Makinig. Makipag-usap. At every single time na gumigising ako, mga kapatid, nararamdaman ko yung emptiness sa puso ko. Na pag hindi niya nilagyan ng feelings, kung hindi niya pupunuin, mga kapatid, ang aking puso. Pakiramdam ko, ako'y kulang na kulang at hindi handang bumangon. It is not the rest that I have gone through the night that keeps me going. It is the strength that I get from that solitary prayer with God that keeps me going. Every day, mga kapatid, ginigising ako ng Panginoon. And then, merong devotional in the morning that He keeps on motivating me to do. To reach out, mga kapatid, napakarami ng napabinyagan. And just recently, yung kapatid ni Sister Risa ay nabinyagan. At they credit this because they always listen to the devotionals every day. Ang sabi ni Berkeley, sa isang disclosure niya sa magistrates, so kinausap niya yung ano bang nangyayari doon sa loob ng korte, sa loob ng Congress, o sa parliament ng Britain. Ang sabi niya, Britain has had collapsed to the degree that has never been known in any Christian country. Bagsak na daw po ang Gran Britanya nung panahong ito ang sabi ni Berkeley. Bagsak na. At ang sitwasyon ng kanilang, kumbaga sa Pilipinas, mga kapatid, ngayon yung pinaka-corrupt ang Pilipinas, di po ba, sa kasaysayan ng buong Pilipinas. Ngayon siya pinaka-corrupt. Parang walang kahit isang kongresista, senador, o kahit sino man na hindi nagkasala. Lahat ay nagkasala. Pero ano po mga kapatid, there is still a chance of revival. Kung kailan mga kapatid napakadilim, doon sisikat mula sa pusikit na kadiliman, doon sisikat ang kagilagilalas na kaliwanagan ng Panginoon. Doon po sumikat mga kapatid si John Wesley. England was revived. Nangaral mga kapatid, ano po ang ginawa ni John Wesley? Nangaral siya tungkol sa holiness, purity, Methodism, study of the Bible, prayer. Mga kapatid, he would spend 3 to 4 hours every day in prayer. At nung siya'y matanda na mga kapatid, he spends 8 hours in prayers. England was revived. Prisons were transformed. Slavery was abolished. Christian ethics were reestablished into society. Industrial England was emancipated. It seems that there wasn't a segment of society that was not touched by the influence of John Wesley. Mga kapatid, hindi siya nag-create ng bagong religion. Hindi siya gumawa ng bagong denomination. Yun pa rin mga kapatid, the Church of England pa rin, pero may small groups na nag-aaral ng Biblia. Pumasok siya. Dati mga kapatid, ang church is only sa mga katedral. Pero mga kapatid, nagsimulang mag-Bible study si John Wesley sa bawat tahanan. Nagsimula siya mag-Bible study kahit sa prison cells. Nagsimula siya mag-Bible study kahit sa mga bars. Nagsimula siya mag-Bible study kahit sa mga government offices. Nagkaroon ng mga small groups. Doon nagsimula ang small group sa kasaysayan ng buong mundo. Walang small group noon. Kahit nagpipreach siya kahit mga kapatid sa mga sementeryo. Basta may taong handang makinig. He will preach there at magtatalaga siya ng leader at yung leader na yun magsa-start ng
Sunday school, magsa-start sila mag-aral ng Biblia. And they would study the Bible not only every week, but in their individual homes, they will pray and they will read their Bibles. Yan po ang nangyari sa Inglaterra. At the close of his life, long life, nung matapos na po ang kanyang buhay, mamamatay na siya, of more than 80. Ito po ay sinulat ni Ellen White sa Great Controversy 264. At the close of Wesley's long life of more than 80 years, above half a century. 80, ibig sabihin score is 20, 80 is 80. More than half a century spent as itinerant ministry. Siya po mga kapatid ay hindi nagsistay sa isang lugar. He keeps on going and going and going and going and going. 200,000 miles. His avowed adherents numbered more than 500,000 souls. Kalahating milyon mga kapatid ang sumunod sa kanya. But the multitude that through his labors had been lifted from the ruin and degradation of sin has higher and purer life. Lahat ng mga sumunod sa kanya, mga kapatid, kasama na ang mga Methodist. Of course, siya ang nagsimula ng Methodist. Kasama na sila Ellen White. At tayo mga kapatid, anak din tayo ng Methodism. Anak din tayo ni John Wesley. Yung uri ng pamumuhay na meron tayo, we have gotten it from him. Pati yung, bakit ka gumigising para mag-pray sa umaga, galing yan kay John Wesley. Bakit ka nag-devotional every morning? Galing yan kay John Wesley. Bakit tayo may small group? Bakit tayo may care group? Bakit tayo may Sabbath school? Galing yan kay John Wesley. Walang ibang pinanggalingan niya kundi si John Wesley. Hanggang ngayon, apektado kayo ng isang tao. At ano ang naging sekreto ni John Wesley? Mamaya, sasabihin ko sa inyo. But the multitude that through his labor had been lifted from the ruin, degradation of sin to a higher and purer life, the number who by his teachings had attained to a deeper and richer experience will never be known. Hindi natin kayang sukatin, mga kapatid, ang epekto o kung sino ang naparatingan ng buhay na meron si John Wesley. Nung araw na yon, siya lang, mga kapatid, siya lang mag-isa ang gumagawa nito. Ngayon, lahat tayo, ginagawa na natin ang ginagawa niya. Till the whole family of the redeemed shall be gathered into the kingdom of God. Mga kapatid, pag binasa na natin ang mga libro sa langit, pag tinrace na natin, saan ba galing yung ginagawa ko ngayon? It all goes back to Wesley and it all goes back to Jesus himself. John Wesley would rise up at 4 a.m. every day to seek God for the first 4 hours of the day. So mga kapatid, mula alas 4 hanggang alas 8, wala siyang gagawin kundi hanapin ang Panginoon. Nakakahiya, no? Ako mga kapatid, everyday, minsan gising na ako na alas 2, minsan gising na ako na alas 4. Pero hindi ko masasabing straight yan para sa Panginoon. Minsan, may mga ibang inaasikaso. Of course, nagpe-pray ako, nagde-devotional ako. But sometimes, distracted tayo ng mga iba't ibang bagay. Every day to seek God for the first 4 hours of the day, in his latter years, was known to spend 8 hours in prayer. Nakita ko yung aking biyanan, si Lola. Lagi na lang yan nananalangin. Tapos meron pa silang prayer group online. Puro pray. Basta dumating ka sa bahay, nagpe-pray. Pagdating mo sa bahay, pray. Umalis ka, nagpe-pray pa rin. Sabi ko, pag tumatanda na mga kapatid, nakikita na. Alam niyo kapatid, dalawa lang. Pag binasa niyo yung Mind, Character, and Personality ni Ellen White, towards the end, basahin niyo mga kapatid yung ang tawag dito? Yung tungkol sa matatanda. Usually, dalawa lang matatanda. The old people will become more selfish or become more unselfish. Dalawa lang yan mga kapatid. Either mamatay ka na mas selfish ka o mas unselfish ka.
Kasi meron ako matatanda na nakikita ko talagang tinatago yung pera nila, talagang tapos pinagdududahan lahat ng tao, pero meron ding matatanda na all the way, nagpipray, tapos all the way, wala silang pakialam kung ano na yung mga material ng mga bagay. But it all depends on how we spend our time. Luke chapter 5, verse 16. Let's go to Jesus. Balikan natin si Jesus, mga kapatid. Actually, kanina binanggit natin yung Mark chapter 1, verse 35. Nabanggit ba dito? Nandito ba? Let's open our Bible to Mark chapter 1, verse 35. Ito po yung ating talatang sentro. 135 ng Mark. Sabi dito, now in the morning, having risen a long while before daylight, he went out and departed to the solitary place, and there he prayed. Ang sabi dito, in the morning, having risen, bumangon ang Panginoon Kristo a long while before the daylight. Ang ibig sabihin nito, mga kapatid, nauna siya sa fourth quarter of the night. Long while, ibig sabihin, mga kapatid, nasa mga around 3 o'clock in the morning. 3 o'clock in the morning, mga kapatid, gising na si Jesus Christ. Nagpipray na siya. Hindi ko alam kung anong pinagpipray niya, pero mga kapatid, I am quite sure na dito nang gagaling yung powerhouse kung bakit kayang gawin ng Panginoon in 3.5 years yung ministry niya, na-accomplish niya, na hindi natin kayang i-accomplish kahit sa buong buhay natin. When we work. But when we pray, God works. Pagka tayo tumarbaho, mapapagod tayo. Pero pag tayo nanalangin, ang Diyos ang tatrabaho para sa atin. Can I get an amen for that? Okay, pag tumarbaho ka, sige, magpakapagod ka, tumarbaho ka ng tumarbaho. Pero pag nanalangin ka, para ka na rin tumatrabaho. Pastor, di ba't katamaran yun? Di ba't katamaran yun, Pastor? Dapat, pag nanalangin ka, samahan mo ng trabaho. Hindi ko naman sinabing hindi ka magtrabaho. Amen? Hindi ko sinabing hindi ka magtrabaho. Ang sinasabi ko, mga kapatid, mas marami kang oras sa pagpananalangin, mas kakaunti ang kakailanganin mong oras para magtrabaho. Pero pag kaunti ang oras mo sa pananalangin, mas mahaba ang oras mo para magtrabaho, para tumarbaho, kaunti pa rin ang ma-accomplish mo. Tama, mali? Pero bakit tinatamad tayo magtrabaho? Kasi wala tayong tiwala na Diyos ang tatrabaho para sa atin. Ang lagi nating iniisip, baka hindi kaya ng Diyos, aagahan ko ng pagtatrabaho. Ako naman, mga kapatid, kaya tayo hindi nananalangin ng mahaba, kasi wala tayong tiwala sa Diyos. Pero kung may tiwala ka sa Diyos, agahan mo ng gising, manalangin ka na. Dahil pag nanalangin ka, mga kapatid, inire-ready na ng Diyos lahat bago ka pa tumarbaho. Yung puso ng mga tao dapat matigas. Pagpunta mo doon, isang kausap mo lang, 5 segundo lang, pumayag na. Pero dahil hindi ka nanalangin, 5 taon na hindi pa pumapayag yung taong kakausapin mo. Pag nag-meeting, mga kapatid, imbis na mabilis ang meeting, nag-aaway-away, nagdi-divide, kaya hindi magkasundo. Pero kung nanalangin sana ang church ng mahaba-haba, ang bilis na lang, mga kapatid, ng meeting. Ay move. Tapos, carried. Carried na lang ng carried. Bakit? Kasi nagkakaisa. Pero mga kapatid, alam mo kung bakit? Bakit nadidelay ang gawain ng Panginoon? Sa pagkakabaha-bahagi. Kagaya mga kapatid, ang bansa natin yan, hindi makamove, hindi makagawa ng proyekto. Bakit? Puro away-away ang nangyayari. Papatsihan, tapos may sasabihin yung isa, magkakaproblema sa sinabi, sasagot yung isa, magkakaproblema hanggang sa nagpatong-patong na lahat ng problema, wala nang nagawa. Ganon din sa church natin, mga kapatid. Pero pagka tayo ay nag-spend more time in prayer, si Gabriel kakausapin yung tao sa panaginip,
Yung pastor na matigas ang puso para sa isang proyekto, lalambot. Yung elder na ayaw ng ganito, bigla na lang nag-agree. Bigla na lang sila nagkaisa, hindi rin nila maintindihan bakit sila nagmahalan. Kasi may isang tao na nananalangin. Alam niyo mga kapatid, minsan ang pananalangin, akala natin, ay kinukumbinsi natin ng Diyos. Hindi mga kapatid. We are not convincing God by our prayer. We are giving God permission to do what He really wants to do. Binibigyan natin ng pahintulot ang Diyos. Binibigyan natin ng lisensya ang Diyos na manghimasok sa buhay natin. At pag nanghimasok sa buhay natin, kahit gaano kasakit ang gawin ng Panginoon, ay handa nating tanggapin kung ano man ang gusto niyang gawin sa buhay natin. At hindi tayo ma-offend. Kung i-rebuke man tayo ng pastor, i-rebuke man tayo ng elder, o pagsabihan man tayo ng isang maliit na bata, handa nating buksan ang ating isip. Handa nating pakinggan, mga kapatid, yung sinabi nila at baguhin ang kailangang baguhin. But because we are not ready, we ought to spend more time in prayer in order for our hearts to be ready for whatever the Lord wants to do in our life. We are not convincing God. We are opening our hearts surrendered to God. We are making ourselves more ready for the drastic and more pivotal revival and reformation that the Lord wants to do for us. So very early in the morning, Jesus would rise up. Kasi mga kapatid, si Kristo, anak na ng Diyos yan, pero wala pang tiwala sa sarili. Tayo mga kapatid, bakit tayo hindi nananalangin ng mahaba? Kasi kayang-kaya naman natin kahit di manalangin. Sobra mga kapatid ang bilib sa sarili. At pag nakarating ng langit, uy, mabuti nandito, nakarating ka sa langit. Ako pa. Ganon mga kapatid ang ating tirada. Siyempre naman. No. Our prayer, the prayer changes our heart. It does not change God's heart. Hindi po binabago ng ating mga pananalangin ang puso ng Diyos. Binabago ng ating pananalangin ang ating puso para ito ay kumumporme in harmony with God's character. Ang problema mga kapatid, we do not spend time in prayer so that we are not changed into the likeness of God, and our character is not so much becoming more attractive so that people will be drawn closer to Jesus. Mga kapatid, let us see to it na bago natin kausapin ang ating asawa, ay kinausap na muna natin ang Diyos. Kasi pag, mga kapatid, hindi mo pa nakausap ang Diyos, pag kinausap mong asawa mo, away ka agad dyan, mga kapatid. Unang entrada pa lang, mga kapatid, ng bibig mo, away na kagad kayo. Imbis na magkasundo. Yung asawa ko, mga kapatid, pag yun ay nasagi mo, ginising mo, away yun. Pero pag sinabihan ko yung asawa ko, Mami, magpe-pray tayo. Kahit 2:00 ang madaling araw yan, gigising yan, mananalangin yan kasama ko. Kahit pupugak-pugak pa yan. Pero pagka yan ay yung pinto, nasagi ko ng konti, galit na yan. Daddy, di ka man nag-iingat, nagising ako. Mahirap sa matulog, mga kapatid. Pero pag yan ay ginising ko at mananalangin kami, wala yang reklamo, mga kapatid. Kaya yan ang pinangasawa ko eh. Kahit yan ay masungit, pero pagdating sa pananalangin, surrendered yan sa Panginoon. Amen? Surrendered sa Panginoon. Sa akin lang siya hindi mag-surrender. Pero sa Panginoon, fully surrender. Amen? Pero ako ay fully surrendered naman sa asawa ko. Amen. Luke chapter 5 verse 16. Dito muna mga kapatid, di ko pa tapos. Very early in the morning, before daylight, he went out and departed to a solitary place. Alam niyo kapatid, over the past months, napakalaki ng pribilehiyo ko. Sino nakarating na ng SSD mga kapatid? Awampay? Sana makadalaw kayong mga kapatid sa Adventist Heritage doon. Manampalataya kayo mga kapatid na magkakaroon kayo ng trip papunta doon. Amen? At madalaw niyo yung Adventist Heritage Center. Pero mga kapatid, sa gitna po ng SSD ay merong prayer garden. Napakagandang lugar, mga kapatid. And I would spend my time there praying. And for me, I think, ang pinakamasarap na fellowship sa buong taon, o sa buong kasaysayan ng buhay ko,
is when I was with God. Alam mo, every time na kinakanta ko yung My Lord and I can't help but cry. I have a friend so precious, so very near to me. He loves me with such tender love. He loves so faithfully. Apart from him, I love to feel him nigh. And so we walk together, my Lord and I. Alam niyo, kapatid, every time I sing this song, talagang ang pinaka-sweetest time of the day is not with my wife. It may be one of the sweetest day of my life, to be with my wife or to be with my children. But nothing compares with my time with God and me alone. Luke chapter 5 verse 16. But Jesus himself would often slip away. Habang busy-busy ang lahat, mga kapatid, eto, meron akong insecurity sa maraming tao eh. Meron akong insecurity sa maraming. Pag napakaraming tao, mga kapatid, parang gusto ko na lang matunaw, mawala. Okay? Although maraming tao, pastor, pa-picture, ganyan. Pero sa totoo lang, mga kapatid, parang gusto ko nang matunaw, mawala, at bigla na lang mawala, and then spend more time in prayer. Yung mag-pray na lang sa Panginoon sa isang gilid and pray to God. And minsan, mga kapatid, dahil there is a strong tendency of flattery. You know? Ang mga tao, if a-flatter ka, lalo na yung mga nanonood, you know, all across the world, pag pumunta ako ng Europe, once I went to Europe, mga kapatid, akala ko, wala akong kakilala sa Poland. Pagdating ko sa Poland, mga kapatid, maraming mga nanonood doon. Tapos, inimbitahan akong pumunta ng Rome, pumunta ng Milan, pumunta ng France, ng Germany, ng Switzerland, ng Austria. Ikot-ikot ng gano'n. Napakaraming nanonood, mga kapatid, ng Lifting Christ. Ganon din sa US, Canada, Australia. Kahit saan, meron. But there's a strong tendency to be flattered. Yung flattery, mga kapatid, is the most dangerous. Kasi parang nagkakaroon ka ng tiwala sa iyong sarili. Pero para ako matutunan, mga kapatid, and want to slip parang sa Panginoon, and Jesus himself would often slip away to the wilderness to pray. Pagka na-overwhelm ka na, mga kapatid, ng trabaho, alam nyo, mga kapatid, bigyan ko kayo ng konting idea what it's like to work in the division. Sa SSD, mga kapatid, magsistay ako sa bahay ng 5 minutes, tapos kukuha ng luggage, tapos lilipad na naman. Mawawala na naman ako ng 3 linggo. Pagkatapos babalik na naman ako para magpalit na naman ng luggage, tapos alis na naman. Very exhausting. And yet every day meron pa akong devotional every 5 o'clock in the morning. And I think that's one of the blessings kasi kahit saan ako sa buong mundo, I can still do my online ministry. And yet, darating ka sa panahon na parang napapagod ka. And the only rest I can do is not just sports or not just to rest or sleep. But the best, mga kapatid, na magagawa natin is to spend time on your knees with God. Listening to God. And most of the time, mga kapatid, minsan pag nag-pray ako, nagsisimula yan, mga kapatid, sa sermon ng Panginoon. Pinapaalala niya sa akin lahat ng nagawa kong mali. Minsan, di ba, pag nagpe-pray tayo, usually, praises ang mauna. Pero most of the time, mga kapatid, pag ako'y gumising, sermon ang naunang isa-isahin ng Panginoon sa akin lahat ng ginawa kong mali. Pagkatapos niyan, mga kapatid, pagpapakumbaba ko ang sarili ko sa Panginoon, aaminin ko, hihingi ako ng tawad sa Panginoon, hihingi ako ng tulong sa Panginoon, hihingi ako ng, and then, later, hihingi ako ng direction sa Panginoon. Hihingi ako ng payo sa Panginoon. Ida-direct niya ako, papayuhan niya ako, ililid niya yung buong araw ko, yung buong linggo ko, yung buong buwan ko, ililid niya yan. Then later, mga kapatid, mag-shift yung aking panalangin into praises and thanksgiving. Thanksgiving. Tapos, pag bumuka na yung bibig ko, mga kapatid, sa harap ng mga tao, ang huling bubuka sa bibig ko yung praises and thanksgiving. Siyempre, hindi ko naman na pwedeng sabihin yung mga private na usapan namin ng Panginoon tungkol sa mga rebuke sa akin. Pero,
that begins a worshipful day for me from the solitary chamber with God. At sana mga kapatid, let's be guided by the footstep of our Lord Jesus Christ to go to the wilderness, to a solitary place. Yung walang makakadisturbo sa'yo at hindi mo dala ang cellphone mo. Pahamak yung cellphone na yan mga kapatid. Diyan po merong si Satan eh. Meron siyang hook dyan. Pagdala mo yan, kasama mo ako. Parang sabi ni Satan, don't worry, hanggat dala mo yan, hindi kita iiwan. At kahit hindi mo yan dala, susundan kita. Grabe talaga mga kapatid ang kalaban. Ganon siya ka. So, as much as possible, hanggat hindi mo napapanagumpayan ang sarili mo, do not go out of your solitary chamber. Huwag kang aalis mga kapatid. Kasi alam mo, pag umalis ka at wala pa rin ang Panginoon sa iyo, unang segundo pa lang, paglabas mo mga kapatid ng closet mo, didemonyohin ka na. Ha? Pwedeng gamitin yung aso mo, pwedeng gamitin yung asawa mo, anak mo, o pati cellphone mo mga kapatid, pwedeng gamitin. So I would say, is this relevant in these last days? Ito pong aking mensahe sa inyo, is relevant pa po to sa inyo ngayon? Or ako lang po ang may struggle nito? Hindi na ito totoo sa inyo? Totoo po ba ito sa inyo? That's why this is the message of the Lord. First time ko pong i-message. Luke chapter 6 verse 12. It was at this time that he went off to the mountain to pray. And he spent the whole night in prayer to God. Mga kapatid, was there any time in your life that you spent the whole night? Tanong mga kapatid, bakit si Kristo merong kapasidad, gana, o motivation na manalangin ng buong gabi? Para sa atin mga kapatid, this is a waste of time. Tingnan nyo mga kapatid, si Peter, si James, lahat sila, laging sinasabihan ng Panginoon, can you tarry with me to pray? Lest you fall. Nag-pray ba sila? Hindi. May dalawang reason. First, kaya hindi sila nagpipray, hindi naman nila alam ang pangangailangan. Ba't kailangan mag-pray? Alam niyo mga kapatid, ako, nasubukan ko na mag-pray ng magdamag. Yan eh nung napakatindi ng problema ko. Hindi lang magdamag. Buong 3 days, mga kapatid, wala na akong ginawa kundi mag-pray. Every 15 minutes magpipray ako. Another 15 minutes magpipray ako. Another 15 minutes magpipray ako. And it will go for 3 days. Yun yung mga panahon, mga kapatid, napakabigat ng problema ko. Pero hanggang ngayon, mga kapatid, sa tingin ko, parang mas gusto ko pa yung panahon na yun na napakabigat ng problema ko. Kasi napakalapit ko sa Panginoon. Kesa sa mga panahon, wala akong problema, pero wala rin akong pangangailangang manalangin. Ang pangit naman mag-pray na, Lord, sana bigyan niyo ako ng problema. Yung mabigat talaga, yung hindi ko kayanin. Yung hindi kaya ng kakayanan ko o ng kapasidad ko, na hindi ko kayang solusyonan. Parang ang pangit naman mag-pray ng gano'n, no? Pero pag nag-pray kayo for baptism of the Holy Spirit, yun na rin yun. Pag nag-pray kayo for Holy Spirit, yun din yun. Kasi hindi ka naman pupuspusin ng banal na Espiritu kung wala kang pangangailangan. At minsan, ipapahintulot na bigyan ko kayo ng isang example. Si Joseph. Si Joseph, mga kapatid, pinanganak na privileged. Bakit? Kasi anak siya ni Rachel. Tama ba? Anak siya ni Rachel. And Rachel is the most favored kasi on the first place, pinili ni Jacob si Rachel. Kaya lang, sinong binigay? Binigay ni Laban sino? Si Leah. Enumerate. Tapos hindi magkaanak. Nagkaanak. So, nung pinanganak na mga kapatid si Joseph, mahal na mahal ni Jacob. At minsan mga kapatid, ang pagmamahal ng tao, toxic. Yung ibinigay ni Jacob sa kanyang anak, hindi naman niya binibigay doon sa ibang anak niya. Favoritism. Diba sabi ng James, favoritism is sin. Diba? Ang favoritism ay kasalanan. Pero sige, favorite niya. Tapos biglang na naginip si Joseph. Anong panaginip niya? May mga uhay na lumuluhod sa kanya. At yung mga 10 kapatid niya ay lumuluhod sa kanya. At hindi na siya nasatisfy. May isa pa siyang panaginip na pati ang buwan at ang mga bituin ay lumuluhod sa kanya. So,
mga kapatid, yung bang hindi niya, alam mga kapatid, nung panahon ako'y mayabang pa rin naman ako ngayon, pero yung ubod ng yabang pa ako, paano ko na-affirm? Si Pastor Malabad, nitong constituency, nag-usap kami. Sabi ni Pastor, alam mo Pastor, kilala kita nung bata-bata ka pa eh. Sabi niya, ubod ka ng yabang. Ibig sabihin mga kapatid, nabawasan na. Kasi ubod daw ako ng yabang, nabawasan na ngayon. Sabi ko, totoo yun, Pastor. Kung hindi ako binali ng Panginoon, kung hindi ako pinagkasakit ng Panginoon, kung hindi ako binigyan ng todo-todong stress, alam mo kapatid, every time na binabali ka ng Panginoon, every time na binibigyan ka ng kasalanan, binibigyan ka ng pagsubok ng Panginoon, binibigyan ka ng Panginoon ng mabigat na pagkakasakit or whatever, hinuhubog niya yung pagkatao mo sa isang mas matatag, mas malambot, at mas magiging pagpapala. Ang sabi ni Ellen White, unless you are broken, you are worthless. Hanggat ang tao'y hindi basag, wala siyang pakinabang. Tingnan niyo mga kapatid, subukan niyo makinig ng sermon na wala nang ibang sinermon kundi yung kabutihan niya, yung mga nagawa niya. Alam niyo mga kapatid, ang nakikinig sa kanya, isa lang sasabihin, sana ako. Isa pa ang sasabihin ng mga kapatid pag kami nagsermon ng gano'n, yung, edi ikaw na. Tapos, madi-discourage na yung mga kapatid kasi alam nila, hindi namin kaya yan. Ikaw lang may kaya niyan. Pero pagka merong tumayo dito mga kapatid na broken, yung taong sirang-sira, walang maipagmalaki kundi ang Diyos, yung mga taong nakikinig, masasabi nila, mas malumpa pala po to sa akin eh. Kaya ko pala. Ako nga, ganito lang nangyari. Siya nga, 10 beses na mas mahirap ang nangyari. And yet, napanagumpayan niya sa tulong ng Panginoon. Lalo na ako. Amen? Nai-encourage yung mga tao pag nakakakisa siya ng isang basag na basag, pero binuo sa biyaya ng Diyos. Amen? Nakita niyo yung kintsugi mga kapatid? Pag nabasag yung base, ikakabit siya, lalagyan siya ng silver lining or gold lining. At nagmamahal siya ng 10 beses or more. Ang punto ko dito mga kapatid, why do we really spend time with prayer? It is not because time is essential. No, time is not essential in prayer. But the necessity to prepare your heart for what the Lord wants to say. Mga kapatid, kung nasubukan nyo na bang sumagot-sagot sa magulang nyo, humaba yung sermon? Diba? Subukan mong sumagot sa magulang mo, hahaba yung sermon. Bakit humahaba ang sermon? Kasi nararamdaman ng magulang mo, hindi ka pa basag. Ang gusto ng magulang mo, pitpiting ka hanggang sa maging betchin ka na. Diba? At pagka ikaw mga kapatid na nakaramdam na walang-wala ka, paano, okay, yung anak ko ngayon nag-retreat. Paano mo malalaman na ang anak mo handa nang lumabas sa mga retreat, mga ganyan? Malalaman mo yan kapag hindi na siya mayabang. Pag sinabi ng anak mo, kayang-kaya ko yan, kahit ako lang mag-isa, ay hindi yan papayagan. Pero pag sinabing, oo nga ma, baka hindi ko kayanin doon, kahit hindi na ako sumama doon, o sige, sumama ka na. Di ba ganon? Pagka nakakaramdam ka na walang tiwala ang anak mo sa kanyang sarili, may tiwala ka na sa kanya. Pero sa anak mong tiwalang-tiwala sa sarili, ay wag muna, dito ka muna, yabang mo eh. Hindi ka mapagsabihan. Hindi ka makausap ng teacher na matino. Hindi ka makausap ng nakatatanda sa yung matino. Hindi. Bakit mayabang? Ang mayabang na tao hindi nakikinig at laging nagkakamali. Pride goes before destruction. And Jesus prays because He felt the need. Mga kapatid, kung si Kristo nakaramdam ng pangangailangan, ba't tayo hindi? Alam niyo mga kapatid kung anong sagot? Gusto niyo malaman kung anong sagot? Manhid. Manhid tayo. Pinagsasabihan na tayo ng Panginoon na kailangan nating manalangin. Pero tiwalang-tiwala pa rin tayo. Tapos pag bumagsak tayo, nagtataka tayo, bakit ba ako bumagsak? Tingnan mo mga kapatid si Pedro. Sabi ng Panginoon, manalangin kayo. Pagdating niya, hindi man lang ba kayo kayang makipagbilar sa akin ng ilang oras? Sabi niya, pero ang kagandahan sa Panginoon, napakabait ng Panginoon. Binigyan niya ng katwiran. Sabi ng Panginoon, the spirit is willing, but the flesh
is weak. Pero mga kapatid, it should not be an excuse. Huwag nating gawing excuse, mga kapatid, na because the spirit is willing, the flesh is weak. Mga kapatid, if the spirit is willing, the flesh is weak, pag hindi ka nanalangin, babagsak ka pa rin. Pero nare-recognize mo pala that the spirit is willing, the flesh is weak. Your spirit must be above your flesh. Dapat ang iyong isip ay mas mataas kaysa sa iyong pakiramdam. Pero alam mo ano ang ating mga kapatid, ang ating kahinaan, antok na kasi. Kagabi, nagjo-joke-joke kami magkapatid, magpamangkin. Di kumain kami, no? Kumain kami. Matapos ang kumain, inantok na kami. Nag-attend ako ng ASI, inantok ako. Pero sige lang. Tapos nung nakarating na kami doon sa hotel, sabi ko, tayo'y matulog na para tayo makapaghanda para kumain bukas. Sabi ko, kasi di ba may buffet sa hotel. Sabi ko, tayo matulog na at parang handang-handa tayong kumain para bukas. Ang problema, pag kumain ka ulit, aantokin ka ulit. Hindi magpapahinga ka na ulit para handa kang kumain ulit. This is not the purpose of our life. We do not live to eat, but we eat in order for us to live, in order to be a blessing. Hindi tayo nabubuhay para kumain, mga kapatid. Tayo kumakain para mabuhay at para maging pagpapala sa iba. Amen? Huwag nating Ian Bounds, ang sabi ni Ian Bounds, there was a time when we gave whole nights to the chambering and wantonness. Yung may mga panahon, mga kapatid, ako kasi ay nagdi-disco nung kami high school kami nagdi-disco. Ko alam kay Paul. Pero hindi lang kami nagdi-disco, mga kapatid, dahil hindi pa naman ang Adventist noon, kasi yung CAT, alam niyo yung CAT, di ba? Citizen Habit Training, kami ang assign. Tapos magre-renta kami ng gym, tapos magpapadisco kami, tapos bibili kami ng mga inumin, bibili kami ng mga, gano'n, tapos pagkakakitaan namin yon. Pero ang kagandahan naman, bago mag-disco, magpe-pray kami. Pagkatapos mag-disco, magpe-pray ulit. So, hindi ko pa alam noon. Pero ang point ko dito, mga kapatid, magdamag yan, magdi-disco, walang tulugan. Pero pag nag-call ka for a whole night prayer, makakarinig ka na, may mga elder na. Alam nyo, mga kapatid, wala naman sa pahabaan ng prayer. Pero minsan, kapag ka may necessity, pagka merong necessity, nakakaramdam ka na parang ang tanging solusyon. Kagaya nito, mga kapatid, yung corruption, parang hindi naman kailangan nating pumunta doon para mag-rally. Pero pwede tayong magtalaga ng buong gabing panalangin para matapos ang korupsyon. Ano magagawa niyang panalangin niyo para sa korupsyon? Tandaan niyo, mga kapatid, God can work. Amen? God can work. Hindi naman kailangan natin magpabida-bida doon, mga kapatid, para sabihin ang mga Adventista nananalangin para sa korupsyon. Pero pwede tayong magtalaga ng panahon. Kung nararamdaman, ako, mga kapatid, sa totoo lang, saman-sama na ang loob ko pag nanonood ako ng Facebook. Parang sasabog na yung puso ko. Pero hindi naman pwedeng puro ganun. Kailangan mas mag-spend tayo ng time for prayer. Amen? And in this such time, lalo na sa panahong ito, mga kapatid, na wala naman tayong magawa, pero ang Diyos may magagawa. Sabi dito, bakit kaya nating mag-spend ng time buong magdamag, mga kapatid, sa revelry, sa wantonness, sa dancing, world revelry? We did not tire then when we're chiding the sun that rose so soon, wishing the hours would lag a while, that we might delight in the wilder merriment and perhaps deeper sin. Bakit pagka nagkakasala tayo kahit magdamagan? Bakit pag umiinom kahit magdamagan? Kahit pag nag-night swimming kahit magdamagan? Pag nag-social night kahit magdamagan? Pero pag nagpe-pray, parang ang haba na ng isang oras. Parang ang haba na ng isang oras. Parang bigat na tayo pag nagpe-pray. Oh, why then do we weary in heavenly employments? Bakit tayo pagod na pagod pagka maka-Diyos na yung mga activity? Bakit nakakapagod? Pag nagbasa na ng Bible, bakit tayo antok na antok? Pero pag novel, ang binabasa. Pero pag Netflix, mga kapatid,
Ha? Ako nga mga kapatid, pag $1 million movies, hindi na alam yun ng mga bataan, no? Pag $1 million movies, magsisimula yung alas 10 hanggang alas 12, gising. Kahit pupugak-pugak yung mata, manunood. Pero pagdating na sa prayer, mga kapatid, wala pang 2 minuto, tulog na. Nakaub-ub ka lang ng konti, tulog ka na. Why do we grow weary when asked to watch with our Lord? Bakit tayo ay antok na antok pag babantayan natin ang Panginoon sa pananalangin? Sabi nga, binanggit dito mga kapatid ni A.W. Tozer, if the Holy Spirit was not withdrawn from the church today, was withdrawn, kung tatanggalin daw ang banal na espiritu ngayon sa ating iglesia, 95% of what we do would go on and no one would know the difference. Magpapatuloy pa rin lahat at walang makakabatid na wala na pala ang banal na espiritu. Yun pa rin, maintain lahat, 5% lang ang medyo parang may off. Pero magpapatuloy pa rin lahat. Pero nung panahon, mga kapatid ng mga disciples, but if the Holy Spirit had been withdrawn from the New Testament church, 95% of what they did would stop. And then everybody would know the difference. Kung nung panahon nila, Apostol Pablo, mga kapatid, ay hindi sila nanalangin sa banal na espiritu, 95% ng ginagawa nila ay mawawala, titigil, at alam ng lahat. Pero ngayon, pag hindi natin pinanalangin ang Holy Spirit, hindi natin mapapansin. Bakit? Hindi naman talaga natin pinanalangin ang Holy Spirit. Ilan sa atin, mga kapatid, ang seryosong nananalangin para sa banal na espiritu? Or, kung maisip lang. Kung maisip, di sige, panalangin ang Holy Spirit. Bakit? Ba't kayo papanalangin ang Holy Spirit? Kaya ko naman. Alam niyo mga kapatid, nung bata-bata akong pastor, nagpipreach ako, grabe ang panalangin ko, 1 oras, luluhod ako 1 oras para mag-preach. Ngayon mga kapatid, kahit 5 minuto, pwede na, kahit nga wala kahit nga madali lang. Kasi bakit? Kaya ko mag-preach, kaya ko magpaiyak ng tao, kaya ko manghikayat ng mga tao, kaya ko lahat yan. Yun mga kapatid, ang nangyari sa atin, yung ating abilidad, pinalitan na natin ang kapangyarihan ng Diyos ng ating mga talento. Pero mga kapatid, ang napapapurihan, Diyos ba o sarili? Sarili. Tatapusin ko dito mga kapatid, sa last, tapos na pala. Ayan yan. Joe Kidder, last slide. We do not need more formulas. We do not need more filling. We do not need more plans. We do not need more plans, but we need more power. We do not need more strategies. We need more spirits. Mga kapatid, nag-iisip ba kayo kung paano ang evangelism? Nag-iisip ba kayo paano ang small group? Nag-iisip ba kayo kung paano ang lahat ng bagay? Naisip niyo ba? It's not by strategies. Hindi sa pag-iisip ng mga strategiya. Hindi sa pag-iisip ng mga formula. Hindi sa pag-dissertation. Hindi sa pag-statistics. Spend more time in prayer. Call for prayer meetings. Call for prayer time. Spend more time in prayer. At sacrificial prayer, mga kapatid, yung tipong gigising ka ng maaga. Sino sa inyo mga kapatid kaya nagtataka sila ba? Naalala mo ba nung panahong ang lifting cry sa alas 4 nagsisimula? At ang nanonood ay 900, ang viewers, 900 sa alas 4. Hindi ko rin mapaniwalaan. Gusto ko nga magsimula na ng 3 kasi sa sobrang dami ng dumadating kami mga kapatid. Ang comments ay 1,600 na comment sa isang umaga lang. At ang shares ay 1,600 na shares isang araw. At halos mamatay-matay na ako kasi lahat ng mga tao nagtitext, kaliwat kanan, nagpapapayo lahat. Parang mamamatay na ako. Mabuti na lang ngayon, nag-spread sila kasi gumawa ng sariling ministry, may kanya-kanya na sila, busy na, praise God. Nakapagpahinga ako. Pero mga kapatid, gusto nyo magkaroon ng bunga ang mga ginagawa nyo, whether bunga sa gawain ng church o sa gawain ng bahay,
o sa pamilya o mga nanay na hindi malaman kung paano mabago ang kanilang mga anak. Spend more time in prayer. Prayer is power. Prayer is power. Tayo po'y manalangin. Lumuhod po tayo sa panalangin. O dakila po naming Diyos, salamat po sa malaking kapangyarihan ng pangangailangan namin sa inyo. Nakadarama kami, Panginoon, na wala kaming kakayanan. Punong-puno kami ng aming sarili. Nakasentro kami sa aming sarili. Ng aming pakiramdam, ang aming kaisipan, ang aming kapalaluan. Panginoon, at hindi kami handang makinig. Subalit sa pagkakataong ito, Panginoon, nakakaramdam kami, Panginoon, na kami ay tao, mahihina sa laman at kahit sa espiritu. At hindi nakadarama ng pangangailangan namin sa inyo. O Diyos, patawarin niyo po kami. Gisingin ang aming mga konsensya. Panahanan kami ng kumakatok na kapangyarihan ng banal na espiritu. Bagabagin kami, Panginoon. Ligligin ng aming pagkakatiwala sa aming sarili, sa aming kapwa o sa aming iglesia, sa estratehiya. Panginoon, basagin ang aming mga kakayanan at pakapuspusing kami ng inyong biyaya. Makadama kami, Panginoon, na kayo lamang ang makapagbabago ng aming pakiramdam. Kayo lamang ang babago ng aming kaisipan. Kayo lamang ang gagawa, Panginoon, sa aming mga puso. Dakilang Diyos, gisingin kami sa madaling araw. Gisingin kami sa gabi. Panginoon, basagin ang aming mga puso habang kami nagkakasiyahan upang kami lumuhod at humiwalay at mag-spend ng mas maraming oras sa inyo. Ito na ang pinakamatamis na mga oras, Panginoon, ng aming buhay, ang maging kaisa ninyo sa pananalangin. Bagaman ang pag-aaral ng Biblia ay mahalaga, bago kami mag-aaral ng Biblia, Panginoon, tulungan nyo kami maging satisfied sa pananalangin muna sa inyo. At pagkatapos nito, Panginoon, ay ipabalita sa mga tao ng may buong kapangyarihan, sapagkat, Panginoon, nasa kapangyarihan ng pananalangin mag-isa ang kapangyarihang lumabas at gumawa sa harap ng mga tao. Kung hindi ito mangyayari, Panginoon, magiging mahina ang kakayanan namin upang umabot ng aming kapwa. Mahina ang kakayanan namin upang baguhin ang aming sarili o baguhin ang sino man na makaririnig ng aming pabalita. Dakilang Diyos, salamat sa inspirasyon na meron kami ngayon. Salamat sa inyong pagsinta at pag-ibig. Ang lahat ng aming hinihiling, tinatanggap na may sasabuhay namin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.